Hello guys! So, ang topic natin for today, eto, pagtataksil ba kung nakikipag-chat ka lang sa opposite sex ng patago or hindi alam ng partner mo. So, ladies and gentlemen, kung nakaka-relate ka, panoorin mo ito. So, kung ito nga ba ay isang uri ng pagtataksil, ay isang kontrobersyal na diskusyon, okay? Kasi iba't iba ang pananaw, ang paniniwala, ang pag-iisip ng mga tao at hindi mo pwedeng kontrolin yan. So, ang ating aalamin ay kung ano nga ba ang mga dahilan at ang ganitong gawain ay isang uri ng pagtataksil. So, ating aalamin, number 1, ito, yung naglilihim ka na sa partner mo. Alam nyo, ang mga ganitong gawain o bagay na ito, okay lang itong gawin kapag ikaw naman ay open. Alam ng partner mo na itong tao na ito ay kinakausap mo. Meron kayong pinag-uusapan. Okay lang yun. Walang masama doon. So, nagiging masama dahil iyan ay patago. Inililihim mo na sa partner mo. At bakit hindi alam ng partner mo yan? Kasi masama, mali yung ginagawa mo. Meron kang ibang hangarin na gustong mangyari na siguradong nakakasama sa iyong relasyon. Kaya yan ay palihim na ginagawa mo. So kapag may paglilihim na sa relasyon, nako, kasiraan yan ng relasyon. At isang uri yan ng pagtataksil. Number 1. Number 2, ito yung maling intentions. Alam nyo, kung yan ay itinatago mo, kung yan ay palihim, kasi mali ang mga hangarin mo dyan. Iba ang intention mo sa kausap mo, sa kachat mo. So, para maging safe ka, yan ay patago mong ginagawa. Hindi pwedeng malaman ng iyong partner. Kasi kapag nalaman niya yan, nako, katakot-takot na problema ang mangyayari sa relasyon ninyo. So, bakit nagiging patago yan? Dahil yung intentions mo ay masama. Masama, literal, na yung balak mong gawin, yung balak ninyo sa isa't isa, doon sa kachat mo, ay hindi tama. Hindi naaayon sa norms ng pakikipagrelasyon. Okay? Yan ay isang uri ng pagtataksil. Number 2. Number 3, paglabag sa mga boundaries na naiset nyo na bilang magkarelasyon. So, lahat tayo, kapag pumapasok tayo sa relasyon, meron tayong kasunduan, meron tayong unawaan na tayong dalawa ay magiging loyal, magiging faithful sa isa't isa, di ba? Kasi magkarelasyon kayo, nagmamahalan kayo. So, meron kayong mga sinusunod na alituntunin. Pero, kapag yan ay nilabag mo, yung usapan ninyo ng partner mo, ibig sabihin ay meron ka ng ginagawang hindi tama. So once na ginawa mo na yan, at yan ay paglabag doon sa ginawa niyong usapan ng iyong partner, isang pagtataksil yan sa karelasyon mo. Sigurado na apektado na ang relasyon niyo. At yung ginagawa mo na yan ay isang uri ng pagtataksil. Number 3. Number 4. Pagkakaroon ng emosyonal na connection sa iba maliban sa iyong partner. Na yung ginagawa mo ay ini-invest mo na yung pagmamahal mo sa ibang tao, sa ibang babae or lalaki, consider na yon as cheating, di ba? Ano ba ang ginagawa mo? Nakikipag-chat ka na sa iba. Huwag kang makikipag-communicate, makikipag-usap sa ibang opposite sex maliban lang doon sa karelasyon mo. Kapag yan na ay ginawa mo, at malalim na ang ugnayan ninyo, yung mga usapan ninyo na invested na ang mga pakiramdam nyo sa isa't isa, pagtataksil na yan, okay? The fact na iyan ay patago, sikreto, pagtataksil yan. Number 4. Number 5, ito, yung umpisa ng tukso. Alam nyo, walang patutunguhan ang ganyan, kundi sa isang makasalanang gawain. Nag-commit ka na sa karelasyon mo. Gumawa na kayo ng sumpaan. Pero ngayon, binabaluktot mo na.
gumagawa ka na ng mga bagay na labag doon sa sinumpaan ninyo. Ngayon, nakikipag-usap ka pa sa iba. Nakikipag-chat ka kung kani-kanino ng patago, palihim. Yan ay isang uri ng pagtataksil. Without denial, yun na talaga ang ginagawa mo, cheating. Alam nyo, once na pumasok ka sa ganyan, ang patutunguhan niyan ay doon sa kayong dalawa ay matutukso. At ang tukso na yan ay yung gagawin nyo na yung ginagawa ng magkarelasyon. At yan yung S. Yan na yung talagang sukdulan na. Yan na yung humahantong na sa pisikalan na nag-umpisa lang sa chat. Okay? So, ayan po ang number 5. Number 6, pagtataksil sa tiwala ng partner mo. So, alam nyo, itong gawain ito, kapag yan ay nalaman na ng iyong karelasyon ng partner mo, sigurado na basag, warak na ang tiwala niya sa iyo. At kapag wala na yung trust, wala na yung tiwala, kasunod din yun yung pagmamahal. Nasaktan siya, masakit talaga, pero time will heal all wounds. At kapag nakamove on na yan, katapusan na ng relasyon ninyo. Kaya yung mga ganyang pakikipaglandian, pakikipag-chat sa iba maliban sa partner mo, lalong-lalo na at yan ay sinisikreto mo, uri na ng pagtataksil yan. Kahit hindi pa kayo naging pisikalan. So, yan ay pagtataksil. Yung tiwala ng partner mo ay sira na kapag nalaman niya yung mga gawain mo. So, ayan po, ang number 6. Number 7, kawalan ng respeto. O, di ba? Alam nyo, yung gawain na yan ay pagpapakita na wala kang respeto sa relasyon ninyo. Wala kang respeto sa partner mo. Binabastos mo ang relasyon ninyo. Kung ganyan pala na hindi mo kayang maging loyal sa partner mo, best na tapusin mo na lang. Makipagkalas ka kaysa naman sinasaktan mo yung kapareha mo. Kasi hindi naman yan forever na sikreto. Malalaman at malalaman din ng kapareha mo yan. At siguradong masasaktan at masasaktan yan. Dahil sa ginawa mong pambabastos, kawalan ng respeto sa relasyon ninyo. Yan ay isang pagtataksil sa relasyon. Okay? So, ayan po ang number 7. So, alam nyo, kahit yan ay ating pagdedebatehan ng napakatagal, kung matino ang pag-iisip mo at ginagawa mo yan, yan ay isang uri ng pagtataksil. Hindi mo gagawin yan kapag ikaw ay tama ang pag-iisip mo. Wala kang diferensya sa utak, sa mindset mo. Okay? So, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe.